Okay? Ang item po natin ngayon is bed making unoccupied version po. First step po, assemble equipment and arrange on the bedside way. Gagawin po natin dito is i-arrange po muna natin yung mga gagamitin natin. And ang rationale po natin dito is para hindi po tayo pabalik-balik sa ginagawa natin at makapag-save po tayo ng time. Next po is perform hand hygiene. Perform hand hygiene. Ginagawa po natin ito para di po tayo makapagkuha ng sakit and mag-prevent po natin yung microorganism to enter to our body. Next, adjust the bed to a comfortable working height. Sa situation po natin ngayon is hindi po natin matataas yung bed natin. So, ang dapat po talaga dyan is pangalan po na ito, yung sa elbow po, hanggang doon po yung height niya. And ang rationale po natin dito is para hindi po tayo magkaroon ng muscle strain and mas comfortable po tayo sa ginagawa natin. Next, disconnect call, bell, or any devices to our bed linens. Kung meron pong maiwan na gamit, aalisin po natin yung mga devices or mga things ng pasyente. So, rationale po natin dito is para po hindi po maalis po yung pagka-uncomfortable po natin sa gagawin natin and mas mabilis po natin siya magawa. Next po, put on gloves, loosen all linens. Dito po is maglalagay po tayo ng gloves. Ang rationale naman po natin dito is para ganun din po, makapag-prevent pa rin po tayo ng sakit, diseases, or entering microorganism to our body. Okay. Next po, ipo-fold, yung next ano po natin is ipo-fold po natin yung mga reusable linens. Panwari po marami po ito. Ipo-fold po natin. Kunwari po, bed po to, no? And itatabi po natin. Ginagawa po, ang rationale po nito is para po mas maging maayos po yung paggawa po natin ng bed making and mas malinis po yung tignan. Okay, next. Roll sardines inside the bottom sheet. Ito po is na-roll na po natin, and ganun po dapat, mas para kung meron pong dumi, hindi na po siya makapag-cause pa ng any germs or diseases sa iba pang pasyente. Next, sheet mattress up to the head. Kung meron pong bed mattress, itataas po natin siya para pag mas makapag-ride po tayo ng more space sa paan ng pasyente natin. Okay, next po. Next. Okay. Next po is remove gloves and place bottom sheet. Alisin na po natin yung gloves natin. Dahil malinis na po yung linis na gagamitin natin. Ang rationale po natin dito is para po magawa po natin ng comfortable yung ginagawa natin. And yung gloves po na yun is pinag-roll na po natin ng maduming linens, bed linens. Okay, next, place draw sheet and protective pad. Kumari po may protective pad. Ang ginagawa po natin dito is para kung umiimag po or magdumi yung pasyente natin is hindi na po natin papalitan yung mattress. Hindi na po natin papalitan yung mattress and makapag-save rin po tayo ng time and mas ano po, asepsis. Okay? Next, pull bottom sheet over the corner. Okay?
sheet. Is ganito po yung gagawin natin dito. Ilalagay lang po natin yung sheet sa magkabilang dulo para po mas maayos tignan. Ang rationale po natin dito is para hindi po madugyot tignan and mas maganda po siyang tignan. Okay, next. Secure the other side of the bed. Ganun din po yung gagawin natin sa kabila. Kumbaga po, aayusin pa rin po natin. So, hindi po siya agad maging kulubot. Mas maayos pa rin po tignan. Next po, place top sheet on the blanket. Yung blanket po natin is para po maging comfortable po yung pasyente natin. Kumbaga po may blanket po dito. Itataas lang po natin ng konti. So, para mas maging comfortable po and mas maayos po tignan. Okay? Hold the upper 6 inches of the top sheet down. Okay po, kumbaga ibababa po natin ng konti. So hindi po siya mas maging pangit po tignan, and yun po yung rationale natin para po mas bedside po siya tignan, bed making. Okay? Repeat po natin yun sa other side. Okay, yung pag-aayos po para hindi po siya maging kulubot-kulubot. Isa-side lang po natin over the corner, pero dapat po wala pong hindi po siya garterize. Kumbaga po parang isang side lang po siya, hindi isang side. Okay. Ang rationale po natin dito is mas maganda pa rin pong tignan, and hindi po siya agad-agad maaalis kung maging malikot man po yung pasyente natin. Okay, next. Place the pillow on the bed. Yung pillow po natin, lalagyan po natin ng pillow sheet. And lalagay po natin dito. Ang rationale po natin dito is para maging comfortable po yung pasyente natin sa paghiga. Okay, next po. Fan fold or pie fold the top linen. Okay. Lalagyan lang po natin ng konting space. Yung top linen po natin. And ibaba po ang uod natin yung unan natin. Okay, yung rationale po natin dito is para mas maging comfortable pa rin po yung pasyente and hindi po siya mahirapan humiga. Okay, next po, secure the signal device on the bed. Kumbaga po, maglalagay po tayo ng signal device sa pasyente natin. Ang rationale po natin doon is para po mas, pag may tumawag po siya sa tulong, hindi na po siya mahihirapan, hindi niya na po kailangan tumayo. And para po agad po tayo makarating in case man po ng emergency. Okay, next po, raise side rail and lower bed. Ang gagawin po natin dito is i-raise po natin yung side bed rail. Ang rationale po natin dito is para hindi po mahulog yung pasyente. Hindi po mahulog yung pasyente. Next po, dispose of soiled linen. Yung tinabi po natin madumi yung linen is i-dispose po natin sa yellow garbage. So para po, and dapat po hindi po mag-touch yung soiled linen sa floor. So hindi po tayo makapag-create ng microorganism or diseases. Next po, remove PPE and perform hand hygiene. Kumbaga po kanina, inalis ko na po yung gloves ko. And magpe-perform na po tayo ng hand hygiene. Thank you. Go! Okay. Rate them po for bed making, occupied version po. First off po, check chart for limitation. Ginagawa po natin to para yung rationale po natin is para malaman po natin yung physical na kakayahan niya, kung ano po kung kaya niyang gawin. And next, assemble equipment and arrange and a bedside. So, ginagawa po natin to yung pag-gather po ng equipment. So,
yung rationale po niya is para hindi po yung rationale niya po is para makakapag-save po tayo ng time and di na po tayo dumagdag pa ng gawain. Next, perform hand hygiene. Perform po ng hand hygiene, alcohol base. Ginagawa po natin ito for yung rationale po nito is para mag-prevent po ng sepsis and di na po tayo makapag-transfer pa ng ibang diseases toward other patient. Okay, next, identify the patient and explain it why. Ito po, ginagawa po ito para, wait, okay. My name is David Kerblanza, your student nurse at 6 a.m. to 6 p.m. sir. What's your name, sir? Hans, Hans Magpayat, thank you, sir. And how old are you, sir? 18. Well, may I confirm your identification using your response, sir? Okay, thank you po. And yung rationale po nito is para mabigay po natin yung service na kaya niya pong gawin ay na gagawin po natin sa patient natin. Okay? Next po is close the curtains and the door. Yung rationale po nito is para mabigay po natin yung privacy ng patient and ma-avoid po natin yung embarrassment toward other patient po na kasama niya. Kung nasa wards po siya and kung nasa room naman po siya is okay lang po. Kahit close lang po natin yung door. Okay? Next po, adjust the bed to comfortable work height. Okay? Dito po sa situation po natin is dito po natin na-adjust yung bed height. Pero yung usually po na bed height po ng pwede natin pagtrabahuan is above elbow po. So, yung rationale po dito is para maging comfortable po tayo sa ginagawa nating work and ma-avoid po natin yung strain or pagka ganun po. Okay, next, lower the side rail. Ialis po, ibababa po natin yung side rail na dito po sa near kung saan po tayo gagawa ng work natin. So, para maging comfortable din po tayo sa gagawin natin sa toward patient natin, sir. Okay. Next, put on gloves. Check the bed for personal item. Kung meron man pong gamit na nakakalat po sa bed ni sir, na pasyente natin, aalisin po natin yung mga yan. Dadabi po natin sandali para makagawa po tayo ng work na maayos. Put on gloves muna po. Next po, place a bath blanket over the patient. Kung baga po, may blanket po tayo. Gagamitin po natin. Blanket. Blanket. Para comfortable po tayo. Comfortable po tayo. Pasyente natin. Okay. Next po, shift mattress up to the head of bed. Okay. Kung ano po, ipapataas mo na po yung bed mattress ng pasyente natin. Aayusin po natin siya. Okay. Pataas po muna sandali, sir. Iaangat lang po natin to. Okay. Thank you, sir. Ginagawa po natin yan para makapag-provide pa po tayo ng space sa pasyente natin. Okay. Next po, assist patient to turn opposite side. Turn opposite side po. Kumbaga po, babaligo muna natin si sir. Okay, sir. Wait lang po. Paayos po yung mga sir. Lagay po natin dito sa chest natin. Wait po natin. Ayan. Kaya nyo po ba, sir? Okay, taas po natin sandali. Thank you. Okay. I-turn po natin si sir ng ganyan.
So, para makapag-ayos po tayo ng maayos na work towards sa kanya. Okay, ngayon po at ilulusin na po natin, kumbaga para ang rationale na lusin po natin yung bed linens po, para yung rationale po nito is para maalis po natin ng maayos mamaya yung mga linens. Okay, next po, fan fold or 5-fold the top linen. Kumbaga po i-aayos po natin para mamaya po maayos na. Ang ano po na ito is para, yung rationale po na ito is para maayos na po natin mamaya yung clean linen and papalitan na po natin siya. Okay, next. Use clean linen and make the near side of the bed. Okay. Ayusin na po natin to. Yung bed linen, yung clean linen po is aayusin na po natin towards sa patient po. Para mamaya po, pagkatapos kong alisin yung soiled linen is saktuhan na po siya mamaya. Okay. Next sir. Place a toe sheet and protective pad. Ginagawa po natin to para kung umihiman po or dumumi yung patient natin is hindi na po natin papalitan yung overall mattress and hindi na po tayo gumawa pa ng another bed making. And next sir, raise side rail assist the patient to roll over. Okay. Kumbaga po, itataas na naman po natin itong side rail na ito and yung kabila naman po yung ibababa natin. Sir, sandali lang po. Okay. Yan naman po sir. Ganito lang po. Alisin po natin yung soiled linen. Lalagay po natin sandali dito. Kumbaga po, nalusin na po natin lahat. Okay. Next, loosen, remove all bottom linen. Kumbaga po, babalikan na po natin yung malinis na linen. And okay. Yes, sir. Yan na, sir. And next is clean linen from the under the patient. Kumbaga po, iaayos na po natin yung linen niya and para hindi na po maggulo-gulo. Ginagawa po natin ito is para ma-prevent po natin yung pagkakulubot ng linen ng pasyente or higaan. Next po, change pillowcase. Sir, pwedeng pataas mo na ng ano sir, palitan natin yung pillowcase. Alisin po natin yung pillowcase. Alisin po natin yung pillowcase. And kung may bago pong pillowcase, is aalisin, kaya ano na po natin. Papalitan po natin siya ng maayos na pillow sheet. Ginagawa po natin ito para mas ano po natin yung nursing care plan po natin. So hindi po ma-prevent po natin yung microorganism or mga sepsis na pwedeng lumapit sa pasyente natin. Okay? Ibabalik po natin yung unan sa pasyente. Okay? Next po, apply top linen, sheet, and blanket. Kumbaga po yung linen na ginawa po natin kanina, yung blanket po, ilalagay po natin sa pasyente natin hanggang dito po sa may chest part ng pasyente natin. Next sir, secure top linen under foot mattress. Dito po is iaangat pa po natin yung linen natin. So, para makapag-provide pa po tayo ng more space or more spacious na
space sa pasyente natin. So makakapag-ayos po yung paa niya. Okay, ginagawa po natin yan para doon. Okay, next po, return patient to a position to comfort. Are you comfortable now, sir? Gusto mo bang mag-adjust pa ng konti? Hindi na po. Okay, sir, thank you. Ang ginagawa po natin ito para tinatanong po natin yung pasyente para kung meron mo po siyang uncomfortable feeling, maayos pa po natin habang nandito pa po tayo sa kanya. Okay, next sir, dispose all linen properly. Yung linen po na kanina, avoid po natin na mag-touch po siya sa floor and hindi po siya magdulot pa ng ibang sakit sa mga pasyente. Toward others po. Lalagay po natin siya sa yellow garbage kung saan po dinalagay yung mga dinidispose po natin na linen toward the patient po. Okay? Remove PPE and perform hand hygiene po. Okay. Aalisin na po natin yung mga PPE or the gloves. And perform po ulit tayo ng hand hygiene. And that's it, sir. Thank you for listening. Thank you, sir. Si Mata na po na. Ako hindi yan. Hindi naman.